Samantala, sa bahagi naman ng dalawang kaibigan ni Benjo, biglang pinukaw ng malalakas na kagat sina Raymond at Francis. Nangati ang katawan nila nang papakin sila ng mga langgam. Mapupula pa naman ito at malalaki. Wala silang kamalay-malay na sa isang tuyong lupa pala sila nakapagpahinga matapos ang walang humpay na paglalakad at pagtakbo na kanilang naranasan sa kanilang paglalakbay. Napapasayaw ang dalawa habang naguhubad ng mga damit nila kung saan-saan sila pinagkakagat ng mga langgam. Namula sa takot si Francis nang kagatin ang dalawang bilog niya sa ibaba. Halos pagsusuntukin niya ang sarili, maawat lamang ang pumupuntirya sa pinakaiingatan niyang kayamanan. Nakakita ng ilog si Francis at doon ito naglupasay sa sakit. Nilunod niya ang mga langgam na ayaw bitawan ang bayabas niya. Samantalang si Raymond naman ay madali lang natanggal ang mga ito nang pahiran niya ng pampadulas ang katawan. Mabuti na lang at dala niya ang baby oil na lagi niyang ipinapahid sa kanyang buhok. Matapos nito, isinuot niya uli ang damit at mabilis na iginala sa buong paligid ang paningin. Nasa kagubatan pa rin sila, pero kakaibang lugar naman ang kanilang napuntahan. Mukhang malayong-malayo ito sa teritoryo noong Kinari. Ang mga tanim rito ay buhay na buhay at napapaligiran ng mga pananim na prutas. Wala tuloy mapaglagyan ang saya ni Raymond dahil sa wakas ay makakakain na rin sila ni Francis. Agad niyang ibinaling ang tingin kay Francis na kasalukuyan pa rin inaalis ang mga langgam sa katawan. Para itong maruming kalabaw na nagtatampisaw sa tubig para linisin ang sarili. Pulang-pula at namamaga na ang buong katawan nito dahil sa matinding kagat ng mga langgam. "Uy, tukbol! Umahon ka na riyan! Dali! Tignan mo to!" Wika ni Raymond. Sabay itinuro gamit ang nguso ang mga pananim na prutas. Tinignan naman ito ni Francis at laking tuwa din nito nang bumungad ang napakaraming puno ng papaya na hitik sa bunga. Dahil dito, agad na umahon si Francis sa ilog at isinuot uli ang damit niya. "Lintik na buhay to. Bakit ba hindi natin napansin to kagabi? Kagabi pa ako nagugutom." Maktul pa ni Francis habang nagsusuot ng damit. Paano naman natin makikita? Sobrang dilim kaya no? Tsaka maulan pa." Paliwanag naman ni Raymond. "Oo nga no, ang dami nito. Tara, kumuha na tayo." Saan pa ni Francis at dali-daling inakyat ang isang puno. Pinagmasdan lang ito ni Raymond habang pinipitas ang mga hinog na papaya. Ipinapasa ito kay Raymond gamit ang paghagis dito. Sinasalo naman ito ni Raymond at nilalagay sa malapad na bato na nasa tabi lamang ng butas sa lupa. Malalaki ang mga bunga at sobrang hinog, kaya hindi maiwasang matakam ng dalawa. Hiniwa nila ang mga ito gamit ang maliit na kutsilyo na nakaipit sa nail cutter ni Francis. "Kung ganito naman kahinog at gutom ako, hindi ko palalagpasin kahit balat nito. Masyado akong ginutom ng gubat na ito Kaya humanda kayo sa akin." Turan pa ni Francis at ginasab na parang gutom na lobo ang isang buong papaya. Natawa na lamang si Raymond sa inasalang kaibigan at kumain na rin ito. Makalipas ang ilang minuto, halos mabondat na ang tiyan ng dalawa dahil sa kinain nilang papaya. Busog na busog at medyo naumay na rin. Kaya naman, nagpasya na silang gumalaw para ipagpatuloy ang ginagawang paghahanap kay Benjo. May nadaanan silang mga tanim na mangga, kaya namitas sila nito para may ekstra silang pagkain
kapag nagutom sila uli. Sigurado ka bang dito natin matatagpuan ang kumag na yun? Baka maling direksyon na naman ang tinatahak natin. Saad ni Francis habang binabagtas nila ang masukal na bahagi ng kakahuyan. Oo, sigurado ako. Tsaka wala namang rason ang Kinari na iyon para iligaw tayo uli. Alalahanin mo, nagbago na siya, di ba? Pasalamat ka rin kasi kung hindi dahil sa akin, malamang inuud na tayo ngayon. Litaniya pa ni Raymond sa kasama. Ay, naku, tigil-tigilan mo nga ako sa kakalitaniya mo. Ikaw naman ang dahilan kung bakit tayo nandito. Baka nakakalimutan mo yun. Paalala ni Francis. Buisit, sinisisi na naman ako. Bulong pa ni Raymond sa sarili. Maya-maya ay nakakita sila ng isang malaking espasyo sa lupa na mukhang sinadyang hukayin para pagtaguan. Tumalon rito si Francis at hindi ito napigilan ni Raymond sa bilis ng pangyayari. May taas itong 5 talampakan at may lapad naman na 2 metro. Napaisip tuloy si Raymond habang pinagmamasdan ang trenserang ito. Para saan kaya ito? Nagtatakang tanong ni Francis habang tinatadyakan ang ibabaw ng lupa. May nasipa ito at naramdaman na matigas na bagay sa ilalim. May kung anong nakabaon dito na hindi pa matukoy ni Francis. Binaling niya ang pansin kay Raymond. Dahil dito, hindi niya napansin ang pag-usli ng isang nangingitim na kamay ng kalansay. Mukhang ginawa ito noong panahon ng mga Kastila. Sa tingin ko, dito inililibing ang mga Pilipinong nag-aalsa, kaya ganito ito kalapad. Paliwanag ni Raymond. Tinignan muli ni Francis ang tinatapakan niya at halos mamatay ito sa sindak nang masilayan ang kalansay na kamay. Hayop! Sigaw pa nito. Dala ng takot ay dali-daling umakyat si Francis papalayo sa hukay. Nanginginig ang katawan niya dahil sa gulat at matinding kaba. Hindi niya inakala na libingan pala iyon ng mga sinaunang Pilipinong namatay sa pang-aalipin ng mga Kastilang dayuhan. Nalungkot naman si Raymond matapos itong matuklasan. Lumuhod siya sa harap ng hukay at ipinagdasal ng taimtim ang mga namayapang Pilipino. Matapos nito ay nagpasya na rin sila magpatuloy. Kailangan pa nilang matagpuan ang kuwebang sinasabi ng Kinari bago pa lumubog uli ang araw. Marami na silang hinarap na hirap at sakit sa lugar na ito, kaya wala na silang pakialam kahit magtagal pa rito. Ang mahalaga, matagpuan nila ang kaibigang nawawala. Tinahak nila ang daan na baku-baku at nilagpasan ang malalakas na agos ng tubig sa mga nadadaanang batis. Ilang matatarik na bundok na rin ang naakyat nila, pero hindi pa rin nila matagpuan ang naturang kuweba. Ilang oras na silang naglalakad at magtatanghaling tapat na rin. Sa sobrang init ng sikat ng araw, ay nagpasya muna silang magpahinga para bumawi ng lakas. Isang matabang puno ang napili nilang pagpahingahan. Nakausli ang mga ugat nito sa lupa, kaya maraming pwesto sila na pwedeng pag-upuan. Ay, nakakapagod naman ang paglalakbay na ito. Para tayo naghahanap ng kayamanan nito eh. Sobrang hirap at nakaka-stress na. Kailan kaya tayo makakauwi sa atin? Baka hinahanap na ako ni Mama. Saad ni Francis. Ikaw talaga, para kang hindi lalaki. Isipin mo na lang, nasa camping tayo. Papasaan ba't makakabalik rin tayo? Ang importante ngayon ay mahanap natin si Benjo at mailigtas siya sa kamay ng mga bandido. Ani Raymond. Paano naman natin ililigtas yun? Mga rebelde nga ang dumukot sa kanya, di ba? Baka, bago pa tayo makatapak sa kampo nila, ay tsak, papuputukan na tayo. Anas naman ni Francis. Kahit kailan talaga, napaka-negatibong mag-isip ano. Basta isipin mo na lang, may liligtas natin siya. Huwag ka nang bitter dyan. Sa oras na magkita talaga kami ni Benjo,
Sasabihin ko sa kanya yung mga reklamo mo. Banta pa ni Raymond. Uy, pagod lang naman ako. Ito naman di na mabiro. Akala mo kung napakadali lang gawin itong pinagagawa natin eh. Ani Francis. Nagsisimula ka na naman. Wika ni Raymond. Oo na, tatahimik na po. Masungit na umiwas ng tingin si Francis kay Raymond at sumandig sa puno para i-relax ang katawan. Pero habang nagpapahinga ay hindi nila napansin ang dalawang pares ng mga mata na nagmamasid sa may halamanan. Dahan-dahan ito gumagapang mula sa halamanan na parang bayawak at maingat na nilalapitan ang nagpapahingang si Raymond. Dahan-dahan itong tumayo upang hampasin ng mga kuko si Raymond na nakatulog na dahil sa pagod. Subalit naramdaman ni Francis ang isang mainit na presensya. Dumilat siya ng mga mata. Laking gulat niya nang bumungad sa paningin niya ang naaagnas na mukha ng isang nilalang. Dahil sa gulat at takot ay napasigaw siya ng malakas. Kaya kaagad rin na nagising si Raymond. Puja! Ano to? Gulat na sigaw ni Raymond. Nakailag ito nang hampasin siya ng nilalang. Wasak ang katawan ng puno na tinamaan. Hinila niya kaagad papalayo si Francis na natutulala sa pangyayari. Tumakbo sila ng mabilis nang sundan sila noong nilalang na naaagnas ang mukha. Bukod rito ay napakabaho rin ang amoy nito. Parang nabubulok na laman ng hayop. Inuud ang mga laman nito na butas-butas dahil sa mga sugat at nahuhulog ang mga uod dahil sa pagtakbo. Pero mabagal lang ang paghabol ng nilalang kumpara sa takbo ng dalawa na halos liparin na ang daan sa bilis ng pagtakbo. Wala rin kaalam-alam sila Francis na isang amaranhing ang humahabol sa kanila. Isang uri ng aswang na patay na. Ito ay isang karaniwang aswang na namatay bago maisalin ang itim na mutya o ang mutya ng pagkaaswang sa ibang tao o sa kaanak. Mahina ang pandaman nito, ngunit mabangis ang itsura. Kaya nitong mangwasak ng kahit ano, gamit lamang ang kanyang mga kuko na kasing talas ng kutsilyo. Hayok ito sa dugo ng tao dahil naniniwala sila na ito ang magpapanumbali ng dati nilang itsura. Sinusundan niya ang mga biktima sa pamamagitan ng pang-amoy dahil sa bulag itong namatay at hindi rin ito nakakakita sa paligid. Hindi visible sa kanya ang figura ng dalawa. Kaya umaasa ito sa kapangyarihan ng matalas na pang-amoy. Pambihira! Anong klaseng halimaw na naman ba yun? Wala na bang katapusan to? Parang naging fan na tayo ng mga halimaw ah. Lecheng gubat to. Anas ni Francis. Ewan ko, baka naligaw lang. Sagot naman ni Raymond na wala pang ideya sa katauhan ng nilalang na naaagnas. Baka niluloko talaga tayo ng kinari na yun. Pinain lang tayo sa mga kasama niya. Lintik, may pagkatuso din pala ang isang yun. Turan muli ni Francis. Hindi. Parang hindi naman ganun sa tingin ko. Nangyari ito simula nang pumasok ka sa teritoryo nila. Ani Raymond. Ha? Anong ibig mo sabihing teritoryo? Takang tanong naman ni Francis. Ano pa ba? Hindi yung hukay kanina. Marahil nagambala mo sila dahil sa pagtapak mo sa libingan nila. At ngayon, hinahabol nila tayo para maghiganti. Paliwanag naman ni Raymond. Ano? Sinasabi mo bang zombie ang humahabol sa atin? Paano nangyari yun? Puro kalansay naman ang nandoon. Tanong ni Francis na medyo naguguluhan pa. Hindi rin ako sigurado dahil wala namang patay na nabubuhay ulit maliban na lang sa mga aswang. Tugon ni Raymond pero hindi niya pa masabi kung anong uri ng aswang ang humahabol sa kanila ngayon. Ano? Aswang na naman? Langyang buhay ito ah. Hindi na ba tayo titigilan ng mga yan? Sumusobra na sila. Ganun na ba talaga tayo kabango para kasabikan nila?
Mas mainam pang sa magandang vampira na lang ako magpapakagat. Gaganda pa ang lahi ko. Litaniya muli ni Francis. Pambihira, paano ka nakakapagbiro ng ganyan? Isipin mong nakataya ang buhay natin dito. Kaya huwag kang magpapahuli ng buhay dyan. Saway ni Raymond. Naku, tama pala no? Sagot ni Francis at nagtatakbo na sila ng mabilis sa gubat. Nag-unahan uli ang dalawa sa pagtakbo. Pero sa pagkakataong ito, tila nahuhuli na si Francis. Masyadong mabagal ang pagkilos ng mga binti niya ngayon. Pakiramdam niya ay tila may pwersang pumipigil dito. Ang bigat na nito sa pakiramdam na para bang sinimento ang mga paa niya. Kaya hindi niya ito maigalaw ng maayos. Dahil dito ay unti-unti na rin siyang naaabutan ng aswang na naaagnas. Napalingon si Francis nang marinig ang angil ng aswang. Nagulat siya dahil ilang di pa na lang ang layo nito sa kanya. Kahit mabagal naman itong kumilos, ay hindi ito tumitigil sa pagtakbo. Parang isang makinang hindi napapagod. Samantalang si Francis ay naninigas ang mga binti dahil sa kakatakbo. Para siyang biglang nirayuma. Mabigat ito sa pakiramdam. Francis! Bilisan mo sa pagtakbo! Sigaw pa ni Raymond. Hindi ko na maigalaw ng maayos ang mga binti ko, tol. Ang sakit na. Hindi ko na kaya to. Sigaw ni Francis na bahagyang napapadaing sa sakit. Tumigil sa pagtakbo si Raymond at binalikan niya si Francis upang akayin ito sa pagtakbo. Malapit na sa kanila ang amaranhi. Naglalaway ito dahil naaamoy na nito ang bango ng dugo ni Francis. Takam ng makalapit at nasasabik ng masagpang ang malinamnam na pagkain na naghihintay sa kanya. Napahinto si Francis sa pagtakbo dahil hindi niya na kaya pang humakbang. Kung pipilitin pa niya ang sarili, ay maaari siyang matumba at mawala ng malay dahil sa sakit na nararamdaman. Inisip niyang may kung anong nalalamang orasyon ang aswang na iyon, kaya napipigilan nito na makakilos siya. Papalapit na rin si Raymond, subalit mas malapit ang aswang kay Francis. Anong gagawin ko? Naiiyak na wika ni Francis dahil malapit na makarating sa kanya ang aswang. Ilang metro na lamang ay masasakmal na siya upang pagpira-pirasuhin. Dahil dito, napapikit na lamang si Francis sa kawalan ng pag-asa. Anumang gawin niya ay mukhang hindi siya makakatakas pa kay kamatayan. Parang sinusundo na siya sa pintuan ng impyerno habang papalapit ng papalapit ang amaranhig sa kanya. Umuungol ang amaranhig habang nakadiretso ang mga kamay upang abutin si Francis. Nagwawala na ito sa gutom at mas lalong nadadagdagan ang bilis. Katapusan ko na talaga! Ang malas ko naman! Paiyak na wika ni Francis at ngumiti ito sa huling pagkakataon. Isang tunog ng paghampas ang naramdaman ni Francis at agad itong napadilat ng mga mata. Sa harap niya ay nakatihaya ang aswang habang nasa likod naman ito si Raymond. Hawak ang isang piraso ng sanga na naputol sa lakas ng pagkakahampas. Mabuti na lang at umabot pa ako! Ani Raymond. Raymond! Tol! The best ka talaga! Niyakap kaagad ni Francis si Raymond dahil sa sobrang tuwa. Akala niya ay mamamatay na siya. Mabuti na lang at nakaabot pa si Raymond at napatumba ang aswang sa isang tira lang gamit ang kahoy na napulot niya sa kung saan. Langiya naman, tol! Bitawan mo nga ako! Kinikilabutan ako sa ginagawa mo eh! Wika ni Raymond na tila nakikiliti habang tinatanggal ang mga braso ng kaibigan na nakayakap sa kanya. Ha! Ngayon ka pa talaga kinilabutan, no? Lagi ko namang ginagawa sa'yo yan kapag tulog ka. Baliw ka talaga. Huwag mo na ulit gagawin yun, kundi tatamaan ka na sa akin. Pagbabanta pa ni Raymond, natigilan sila nang muling gumalaw ang amaranhig at sinubukan itong bumangon.
Agad kumilos si Raymond at inundayan niya muli ng paghampas ito. Bagsak ang aswang nang matamaan ito sa ulo. Pero imbis na makatulog, nagwala lang ito sa pagkasabi. Naaamoy nito ang dugo ng dalawa, kaya mas lalo pa itong natakam sa pagtugis. Dahan-dahan itong bumangon, kaya naitapon ni Raymond ang kahoy na hawak. Hinawakan niya ang isang braso ni Francis, sabay ipinatong sa balikat. Aakayin niya na lang ito. Subalit hindi pa sila nakakalayo, ay nahawakan kaagad ng amaranhig ang isang binti ni Raymond at natigilan siya sa paghakbang. Tinadyakan ito ni Raymond ngunit ayaw bumitaw ng amaranhig. Nanamuestrang kakagatin siya sa binti. Pero isang sipa ang tinamon nito mula naman kay Francis. Natumba na ang aswang at nakawala si Raymond. "Salamat!" Maikling wika ni Raymond kay Francis. "Tara na, umalis na tayo!" Sambit ni Francis. Tumangula si Raymond at inakay niya na papalayo si Francis habang dahan-dahan uli bumabangon ang amaranhig. Lakad takbo ang ginagawa nila na walang lingon sa likuran. Wala na silang pakialam kahit nakasunod pa sa kanila ang aswang. Ang mahalaga ay mailayo ni Raymond si Francis sa kamay ng aswang na iyon. Maghahanap sila ng mapagtataguan na malayo sa pang-amoy ng amaranhig. Yung tipo ng lugar na mahihirapan silang matuntun nito. Nag-iba ng direksyon si Raymond para subukang iligaw ang aswang na iyon. Sa masukal na bahagi niya napiling dumaan upang mahirapan ito sa pagsunod sa kanila. Sunod-sunod na ungol ang narinig nila mula sa likuran, pero hindi nila ito pinapansin. Nagpatuloy lang sila sa pagtakbo habang nakatuon ang isip sa paghahanap ng mapagkukublian. Hindi rin mainam na magtago sa mga halamanan o umakyat sa puno dahil maaari rin silang masundan ng amaranhig at baka mas lalo lang silang maipit kapag ginawa nila ito. Mas may pagkakataon pa silang makatakas kung gagawin nila ang mga lumang paraan o taktika na nakasanayan nila. Ito ay ang magpahabol sa mga aswang na tumutugis. Kung gagawin nila ito, ay may posibilidad na sumuko din ang aswang. Kahit likas naman sana rito na hindi napapagod. Bukod rito, gagamitin din nila ang kasukalan ng kakahuyan para mapabagal ang pagsunod nito. "Sumusunod pa rin ba siya?" Nag-aalalang tanong ni Francis. "Mukhang hindi na. Nakalayo na yata tayo. Hindi ko na naririnig ang ungol niya eh. Mabuti at pumasok sa isip ko ito. Ano bang nangyari sa'yo kanina? Bakit bigla kang huminto?" Balik tanong ni Raymond. "Ewan ko eh. Bigla na lang kasi sumakit at nanigas ang mga binti ko. Pakaramdam ko parang may pumipigil dito. Lalo lang ako nakakaramdam ng sakit kapag pinipilit kong tumakbo. Parang kusa bang naiipit ang mga ugat ko. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari." Tugon ni Francis. "Ganun ba? Baka naman rayuman na yan. Pero masyado ko pa namang bata para magkaroon noon." Ani Raymond. "Hindi ko nga rin alam eh. Akala ko mamamatay na ako kanina. Mabuti na lang at dumating ka. Dahil kung hindi, nakain na talaga ako ng aswang na iyon. Nakakadiri pa naman siya. Anong klaseng aswang ba yun? Parang hindi naman siya mukhang aswang eh. Parang mas mukha siyang zombie." Saad ni Francis. "Ewan ko ba, kaunti lang din naman ang alam ko tungkol sa kanila. Hindi kasi ako mahilig makinig ng mahaba sa mga kwento ni lolo ko eh. Nakakatulog ako kaagad." Paliwanag ni Raymond. Napakamot na lang tuloy ng ulo si Francis dahil sa kakulangan nila ng impormasyon tungkol sa kalaban na tumutugis sa kanila. Sa patuloy nilang pagtakas ay may natanaw na bahay sa di kalayuan si Raymond. Tinuro niya ito kay Francis na ikinatuwa naman ang huli. Sa wakas ay nakahanap din sila ng mapagtataguan. Dali-dali silang lumapit rito. "Mapalad tayo. Mukhang pumapanig sa atin ang swerte ngayon ah. Halika na, pumasok tayo." Wika ni Raymond nang makalapit sila sa bahay o kubo
Nagawa sa nipa at mga kawayan. Katamtaman lang ang laki nito at may mahabang espasyo sa ilalim na maaaring pagkublian. Isang malawak na silungan na dating kulungan ng mga manok. Mukhang wala na ring tao, kaya hindi na nag-atubili pa ang dalawa na pumasok sa loob. Dali-dali nilang inilak ang pinto pagkapasok nila. Hinarangan pa nila ito ng lamesa para kung sakaling magtangka ang halimaw ay hindi ito makakapasok agad. Matapos nito ay iginala nila ang paningin sa buong bahay. Maraming nagkalat na bagay sa buong paligid. Mga kagamitan na sira-sira na dahil sa kalumaan. May nakita din silang mga sako ng palay na nakahilera sa sulok. Meron itong 2 kwarto na nakahanay sa kaliwat kanan. May isang maliit na sala at kusina na magkatabi lang sa bandang dulo ng bahay. Nagpa siyang maupo ang 2 sa mga sako dahil sa matinding pagod na naranasan nila. Halos maligo na nga sila sa sariling pawis. Sinong mag-aakalang may nakatayo pang bahay dito? Babalik pa kaya ang may-ari nito? Saad ni Francis. Ewan, siguro. Pero sa nakikita ko, mukhang matagal na itong inabandona. Tignan mo naman ang mga kagamitan rito oh. Di na pwedeng pakinabangan dahil sa kalumaan. Sa tingin ko, parang noong dekada 90 pa ito itinayo eh. May mga gamit rito na sadyang makaluma na. Ani Raymond. Mukhang tama ka nga tol. Pero sino naman ang nag-iwan nito dito? Magsasaka? O di kaya rebelde? Tanong ni Francis. Hindi ko rin masabi tol eh. Pero pasalamat tayo dahil meron tayong masisilungan. Tsaka mukhang ligtas naman tayo dito. Pwede nating gamitin ang 2 kwarto para tulugan. Ano sa palagay mo? Suhestyon ni Raymond. Kung yan ang naiisip mo makabubuti sa atin, edi sige. Wala naman sigurong mawawala kung susubukan natin. Kahit isang gabi lang na mamahinga dito. Ilang gabi na rin tayong walang maayos na tulog eh. Sabay ngiti ni Francis. Oo, tama ka. Tara, tignan natin ang mga kwarto, baka may makita tayo. Excited na wika ni Raymond at nauna nang pumasok sa isang silid sa may kanan. Samantalang pinasok naman ni Francis ang nasa kaliwa at naghalughog sa loob. Wala itong mahagilap na mapapakinabangang gamit maliban sa mga lumang banig at unan. Isang misita ang nasa tabi ng higaan. Nilapitan ito ni Francis at sinilip. Ngunit wala itong nakita kung hindi ang isang inaalikabok lang na kulambo. Butas-butas na ito kaya hindi na rin maaaring mapakinabangan. Napangiti na lamang si Francis. Dito pa talaga ito tinago? Ano kayang naisip noon? May magkaka-interes pa rito? Sabay tawa ni Francis. Naupo siya sa higaan para sana mag-relax. Subalit mabilis ding napatayo ang binata nang lumangit-ngit ang higaan dahil sa sobrang karupukan. Nakalimutan niyang gawa lang pala ito sa kahoy at mga kawayan pa ang ginamit para mabuo ito. Napatingin siya sa may kurtina nang hawiin ito ng hangin. Dito niya palang napansin na may bintana pala sa silid na iyon. Agad siyang sumilip. Pero bumungad lang ang malawak na kakahuyan. Sinara niya ang bintana dahil baka dito pa dumaan ang aswang na humahabol sa kanila. Francis, halika rito! Sigaw ni Raymond sa kabilang kwarto. Dali-dali namang pumunta si Francis, ngunit naabutan niyang may hawak na picture frame si Raymond at titig na titig dito. Kumunot naman ang noo ni Francis. Ano naman yung hawak mo? Tanong pa ng binata. Eto, tignan mo. Hindi mo ba siya namumukaan? Tanong ni Raymond, sabay ipinakita sa kanya ang litrato. Parang hindi naman eh. Bakit? Sino ba siya? Tanong pabalik ni Francis. Basta, tignan mong mabuti. Tinignan naman iyong mabuti ni Francis. Larawan iyon ng isang lalaki na mga nasa mid-40s.
May taas siguro na 5'7" to 5'8" at katamtaman lang ang pangangatawan. Base sa pananamit ay mukhang magsasaka ito. Subalit ang nagpalaki sa mga mata ni Francis ay ang sarado nitong paningin. Nakilala agad ito ni Francis. Ito rin yung aswang na naaagnas kanina na humahabol sa kanila. Bulag pala talaga ito. Pero teka, paano naman siya naging aswang? Di ba nga patay na siya? Meron bang ganun? Takang tanong ni Francis. Teka, sandali. Naalala ko na. May naikwento sa akin si lolo ko tungkol sa aswang na ganito. Ang tawag sa kanila ay amaranhig. Wika ni Raymond na napapapitik pa ng daliri matapos sumagi sa isip nito ang kwento ng kanyang lolo. Amaranhig? Ano naman yun? Nalilitong tanong ni Francis. Kabilang sila sa mga uri ng aswang na mahihina. Ngunit may kakayahan silang bumangon mula sa hukay. Sinasabing aswang na sila bago pa mamatay. Nagkakaroon na sila ng kapangyarihang bumangon sa lupa dahil hindi nila naipasa ang itim na hiyas sa mga kaanak nila at namatay silang dala-dala ito sa hukay. Kaya naman ang itim na perlas na mismo ang gumagawa ng paraan para makapaghasik sila ng lagim. Nagiging hayok ang mga amaranig na ito kapag nakakaamoy sila ng sariwang dugo. Subalit pagdating naman sa paghahanap ng pagkain ay mahina na ang pandaman nila. Umaasa lang sila sa ilong para magharap ng biktima. Kadalasan sa amaranhig ay bulag daw talaga dahil nalulusaw ng matinding kapangyarihan ang kanilang paningin. Pero doon sa isa na nakaengkwentro natin ngayon lang, mukhang bulag na talaga ito dati pa man. Mukhang kailangan natin mag-ingat dahil kung taga rito siya, tsak, kabisado niya ang lugar na ito kahit wala siyang paningin. Mahabang paliwanag ni Raymond kay Francis na nagsisimula ng manginig sa takot habang ito ay tahimik na nakikinig sa nakakatakot na kwento ni Raymond. Kung ganun, ano nang gagawin natin ngayon, Mon? Tanong pa ni Francis na mas lalong kinabahan sa mga nangyayari. Sa tingin ko, mas magiging ligtas tayo kung mananatili tayo rito. Tugon ni Raymond na kalmado lang sa kabila ng banta ng amaranhig. Alam niya sa sarili na anumang oras ay darating din sa bahay ang amaranhig upang dito na sila hanapin. Sa kabila ng kawalan ng paningin ay nananatili pa rin bukas ang kamalayan nito sa buong kapaligiran. Nahihibang ka ba? Gusto mong magpalapa dito? Alam mo namang teritoryo niya to, di ba? Anong magagawa natin kapag pumasok siya rito? Mas mabuti kung lalabas na tayo at magtatago sa ibang lugar. Mungkahi ni Francis kay Raymond. At saan mo naman balak magtago? Kabisado mo ba ang kagubatang ito? Paano kung makasalubong natin siya sa labas? Anong gagawin mo? Tatayo na lang. Balik tanong ni Raymond pero hindi kaagad nakasagot si Francis. Kung sa bagay, may punto rin naman ang sinasabi ni Raymond dahil maaaring nag-aabang lamang ang amaranhig mula sa madilim na sulok ng kagubatan at naghihintay lang ng pagkakataon na umatake. Bukod rito, natatakot din si Francis na makasalubong ito dahil papaano na lang kung bigla ulit siyang manigas. Ano na ang gagawin niya sa susunod? Baka himatayin na siya sa takot rito. Sige, kung yan ang sa tingin mong mainam na paraan, edi yan na ang gawin natin. Basta, ikaw na lang muna ang bahalang lumaban doon ha. Parang hindi ko yata kaya lumaban. Ani Francis. Ay, napakaduwag mo talaga. Pero pagdating kay Guerrero, grabe ka makapang-asar. Wika ni Raymond at binawi na ang picture frame kay Francis. Nilapag niya uli ito sa misita, katabi lang ng kama, kung saan niya ito kinuha. Napakunot naman ang noo ni Francis. Bakit naman nadamay dito si Guerrero? Kung tutuusin, ikaw nga ang unang sumisi sa kanya sa pagkawala ni Benjo. Ang matindi pa, sinabihan mo pa siyang isang mamamatay tao. Grabe ka rin kaya makapang-insulto mo, no? Litaniya muli ni Francis. Aba, ang tindi mo rin mong baliktad. Pareho lang naman tayong nambubuli sa kanya.
Patutsada naman ni Raymond dito. Pero alam mo, simula nang mangyari sa atin ito, naisip ko na parang karma na rin ito sa lahat ng nagawa natin. Nakukonsensya nga ako dahil doon Sambit naman ni Francis na medyo nalulungkot na. Sus, di lang naman ikaw. Habang tumatagal tayo dito, ay mas lalo kong pinagsisisihan ang mga maling nagawa ko sa buhay. Kaya sa tingin ko, tamang parusa lang ito para magsilbing aral sa atin. Pero iniisip ko, ano kaya ang ginagawa ng lalaking yun ngayon? Ha? Sino? Si Edward ba? Tumango ng bahagya si Raymond. Sa tingin ko, nagpupokus uli iyon ngayon sa pag-aaral. Kahit maraming mahihirap na pagsubok na dumarating sa kanya. Napakatibay din kasi noon Pero alam mo, hindi ko sukat akalain ang lakas niya pala. Saan kaya niya natutunan ang lumaban ng ganun? Tanong pa ni Francis kay Raymond. Pati nga rin ako napabilib. Kung marunong lang din tayo sa martial arts kagaya niya, hindi sana tayo takbo ng takbo ngayon. Para tayo mga asong ulol sa ginagawa nating ito. Hindi tayo marunong lumaban, puro lang pagtakbo ang ginagawa natin. Sambit ni Raymond. Ikaw nga ang mabilis tumakbo sa atin Pangaasar ni Francis. Ano? Ako? Ikaw kaya? Para kang ang motorsiklo na walang tambutso Kulang na lang ay lumipad ka sa bilis ng takbo mo. Sagot naman ni Raymond at pareho na silang nagtawanan. Sandali nilang nakalimutang dalawa ang problemang kanilang kinakaharap. Samantala, sa loob naman ng kuweba, nagpakita si Daga kay Commander Jaguar upang alukin itong sumama sa kanyang itatayong grupo at gusto niyang siya ang mamumuno sa bubuuin niyang bagong samahan. Maliban sa plano ni Apong Lizardo, ay may binabalak din si Daga na kung ano. May sarili siyang adhikain para sa grupong ito. Kapag nagtagumpay siyang mabigyan ng kapangyarihan na higit pa sa kakayahan ng karaniwang aswang, gusto niyang siya na ang tatawaging pinuno ng lahat. Pero dahil sa katiting pa lang ang kapangyarihan niya, ay mananatili muna siyang magpapakaaso sa matandang manggagaway. Pero sa oras na makuha niya ang malakas na kapangyarihang inaasam, ay plano niyang paslangin si Apong Lizardo at siya na ang papalit sa pwesto nito. Sa ngayon, kailangan niya munang kumbinsihin si Commander Jaguar para sa unang misyon nila, ang paslangin ang mga sundalo at isali sa samahan. Pagdating sa piitan, nadatnan niyang nag-uusap ang dalawang bilanggo. Napangiti si Daga sa nakikita niya. Mukhang itinuturing ng kapamilya ni Commander Jaguar ang duwag na binata na si Benjo. Naisip niya na magagamit din niya ang binata sa mga plano niya para sa hinaharap. Natigilan ang dalawa sa pag-uusap nang maramdaman ang isang figura na naglalakad mula sa dilim sa bahagi na hindi nasisinaga ng apoy. Tumayo si Commander Jaguar at pumunta sa may pintuan. Inabangan niya ang paglapit ni Daga na nakangiting lumapit sa piitan nila. Agad na bura ang ngiti nito nang titigan siya ng matalim ng pinuno ng mga rebelde. Naging seryoso ito pagkalapit. Tumayo rin si Benjo nang dumating si Daga. Anong kailangan mo rito? Tanong ni Commander Jaguar. Wala naman. Gusto lang kitang bisitahin. Bakit? May masama ba doon? Balik tanong naman ni Daga. Hindi kaagad nakasagot si Commander Jaguar. Ramdam niya na talagang malaki na ang nagbago sa dating tauhan niya. Hindi na ito katulad dati na agad pumipiyok kapag masama ang tingin niya rito. Diretso na itong tumitig sa kanya ngayon at walang bahid ng takot o kaba. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, Commander. May gusto akong ialok sa iyo. Kaya ako nagpunta rito. Sambit ni Daga. At inaasahan mo namang papayag ako sa gusto mo. Sarkastikong sagot naman ni Commander Jaguar. Bahagyang napangiti si Daga. Abay, siyempre naman. Dahil ang iaalok ko sa iyo ay bagay na matagal mo nang gusto.
Biglang nanlaki ang mga mata ni Commander Jaguar sa tinura ni Daga. "Huwag mo sabihin sa akin na..." Naputol ang pagsasalita ni Commander Jaguar nang itaas ni Daga ang kamay niya. "Gusto ko sanang ituloy natin ang naudot nating misyon. Ang hulihin si Colonel Espinas, kapalit ng batang yan. Pero may isa akong kondisyon. Ang gusto ko, kailangan na ako ang mamumuno sa operasyon na ito. Magpapalitan lang naman ng tao, di ba? Ayokong isipin na tatraidorin mo ako. Kaya naman, nagpasya ako na samahan ka sa misyon. Yun ay kung gusto mo pa rin makapaghiganti sa nang walang hiya sa pamilya mo." Mahabang litaniya ni Daga. "Paano mo nalaman ang bagay na yan?" Gulat na tanong naman ni Commander Jaguar. Sarkastikong ngumiti si Daga. "Siyempre sinabi sa akin ng matandang yun. Bukod naman sa akin, si Pepe lang ang nakakaalam nito. Kaya, 4 na tayo na nakakaalam. Ay, mali pala. Pati pala si Colonel. Alam din." Sabay tawa ni Daga. Pero sa halip na sumilakbo ang galit, nanatili lang nakalmado si Commander Jaguar. Ayaw niya na magpadala sa pang-aasar ng tusong tauhan. "At bakit naman ako makikipagtulungan sa'yo? Traidor ka. Akala mo ganun-ganun lang kadaling kalimutan lahat ng ginawa mo?" Wika pa ni Commander Jaguar. Nanginginig ang kamao nito. Hinawakan niya ang mga rehas para sakmalin sa leeg si Daga. Pero umatras ang lalaki. Kaya hindi ito naabot ni Commander Jaguar. "Kalma ka lang, pinuno. Sa totoo lang, nire-respeto pa rin naman kita hanggang ngayon. Kaya nga ako nagpunta rito para makipagtulungan sa'yo, di ba? Napakadali talagang uminit ng ulo mo. Pero nagiging kalmado ka kapag alaala ng pamilya mo ang pinag-uusapan. Sabihin mo, ayaw mo bang bigyan ng hustisya ang pagkamatay nila?" Saad ni Daga na pinipilit udyukin ang commander para matupad ang isa sa mga plano niya. Natigilan naman sa pagwawala si Commander Jaguar dahil sa mga sinabi ni Daga. Alam niyang pagkakataon niya na itong makaganti, pero ang ikinababahala niya ay baka hindi maging epektibo ang gagawin nilang operasyon dahil sa ngayon ay nasa ilalim na ng itim na kapangyarihan ang mga tauhan niya at mahirap na silang kontrolin. Siguradong masisira lang ang misyon nila kapag umiral ang pagkasabik ng mga iyon sa dugo. Tiyak na malalagay sa panganib ang buhay nila, pati na ang buhay ng marami. Huwag mo na yang isipin, pinuno. Kami na ang bahala kung inaakala mong magwawala ang mga kasamahan natin sa oras na makatagpo sila ng tao. Wika bigla ni Daga. At paano mo naman nalaman na ganun nga ang iniisip ko? Tanong naman ni Commander. Dahil matagal na tayo magkasama sa grupo. Alam na alam ko na tumatakbo dyan sa isip mo palagi. Kaya nga ako sasama, di ba? Kaya ko silang pakilusin nang naaayon sa gusto ko. Ano, papayag ka na ba? Tanong naman ni Daga. Natigilan si Commander Jaguar. Tinignan niya saglit si Benjo na tahimik lamang na nakikinig sa usapan. Naisip niya na kung itutuloy niya ang misyon ay matutupad na ang inaasam niya paghihiganti. Pero may posibilidad rin na masira ito kapag pinamunuan sila ng isang taong uhaw sa kapangyarihan. Sa nakikita niya, mukhang may pinaplano si Daga na hindi niya pa malaman kung ano. Kilala niya ito sa simula pa lang. Alam niya ang pagkatao nito. Hindi ito susugal sa ganito kapanganib na misyon kung wala itong mahihita sa huli. Siguradong may kapalit ang lahat ng ito. Ngunit ano naman kaya ang maitim nitong binabalak? Ito ang inaalala ni Commander Jaguar. Sa ngiti pa lang ng tauhan ay bakas na ang kasamaan. Kung papayag ako sa gusto mo, matitiyak mo bang hindi magwawala ang mga iyon? Anang Commander. Siyempre naman! Tinitiyak ko sa iyong magiging maayos ang lahat para sa atin. Basta, susundin mo lang ang lahat ng iuutos ko. Kung hindi, ay baka higit pa doon ang kukunin ko sa iyong kapalit.
Sabay ibinaling ni Daga ang tingin niya kay Benjo. Namutla tuloy si Benjo. Nakaramdam siya ng takot sa mga mata ng lalaki. Tila ba may kung anong maitim na bagay ang bumabalot rito. Isang pares ng mata na walang ibang makikita kundi puro kasamaan lamang. At papaano naman ako makakasigurong hindi mo ako tatraydorin ulit? Tanong pa ni Commander Jaguar. Nasa iyo pa rin ang katapatan ko kahit hindi na ikaw ang kinikilala kong pinuno ngayon. Seryosong tugon naman ni Daga. Sinungaling! Sabi ni Commander Jaguar. Ikaw ang bahala kung ano ang gusto mong paniwalaan. Basta nasabi ko na ang kailangan kong sabihin sa iyo. Sige, aalis na ako. Magkita na lang tayo uli bukas para sa huling misyon ng grupo. Sabay umalis na si Daga sa piitan. Naiwan sina Commander Jaguar na magulo ang isip. Pero sa kabila nito, naisip din niyang papabor sa kanila ang araw na ito. Dahil may pagkakataon na silang makatakas ni Benjo, sasamantalahin nila ang magaganap na palitan para mailayo niya si Benjo sa malaimpyernong lugar na ito. Kailangan niya makausap si Pepeng Tambak para makaisip rin ng plano tungkol rito. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.